So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, diretso na tayo sa punto kasi I think hindi to dapat sinasabi ng isang highest public official na nasasangkot nga po dito sa impeachment na parang tila baga merong halong pananakot na ginagawa sa mamamayang Pilipino. Alright, so alam nyo naman 'di ba na nagkaroon nga ng impeachment rally at humigit kumulang 40 to 60,000 ang mga dumalo doon sa Sara impeach rally. Meron pa nga doon mga nagtangkang nanira to the point na may mga makasara na pumunta doon at pinalabas nila na sila ay organizer tapos nagbabayad sila ng tagpa 500 to 1,000, 'di ba? Doon sa mga kung sino man a-attend tapos tinakasan nila. So, may mga tao din na inggit, merong inggit sa katawan. So, pilit nilang pinapabagsak itong nangyaring impeachment. Biruin nyo, sa dami ba naman na umattend, merong isang matanda na nagreklamo, I don't know kung pakawala nila ito, mga tanim tao ni Vice President Sara Duterte para lamang sirain, yurakin ang imahe ng rally na yan. So now nga po mga minamahal, nagsalita itong si Vice President Sara Duterte at hindi ko talaga makonsider na tama itong ginawa niyang statement dahil unang-una, bilang isang public official, tama ba na magbanta ka? Kasi pakinggan nyo pakinggan nyo to mga minamahal. President Sara Duterte, pero tila ilag ang bise sa ilang issue tulad ng panawagang ipa-impeach siya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, magkakagulo ang bayan. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, magkakagulo ang bayan. Okay. Narinig ninyo? Kaya daw ayong magkomento ni Vice President Sara Duterte patungkol nga po dito sa impeachment. Kasi tulong niya lang daw yan sa ating bayan. So, papaanong paraan niya natutulungan ng ating bayan? Sa pamamagitan ng hindi niya pagkomento kasi magkakagulo daw po ang taong bayan kapag magkomento daw siya sa issue ng impeachment. So, paano magkakagulo? Baka mamaya mag-rally, 'di ba? Mag-people power. Kahit naman magsalita ka patungkol sa impeachment na yan, may mga magra-rally dyan, mga katulad lang nila Jonathan Morales, mga 3, 4 yung dadalo. Yun lang naman yung dadalo dyan Na nagigets niyo yung punto natin dito, mga minamahal. Kahit magsalita ka, walang pipigil naman sa'yo dyan. Hindi mag-aaklas ang taong bayan. Hindi mag-aaklas ang taong bayan kung magkomento ka man dyan. Kamo pinapalabas niya lang na parang untouchable siya. Yung tipo na, sige, magkomento kayo dyan. Yayariin kayo, meron akong 32 million. Pero, anyway, hindi pa rin tama na magkukomento ka ng, hindi, tulong ko na lang yan. Kasi, baka magkagulo pa yung taong bayan. Alam mo, Bibi Sara, turuan kita kung ano yung tamang comment dyan. Pwede mong sabihin na, nasa konstitusyon naman po yan. Kung yan yung gusto ng Pilipino, let them be. Pero ako, meron din naman akong rights. Diba? Pwede mong sabihin na ganun may rights yung taong bayan, sige, i-push to nila yan. Kung umabot man yan ng lower chamber, haharapin ko yan. Kung umabot man yan ng upper chamber, haharapin ko yan. Walang problema. Kasi nasa konstitusyon yan, yung pagtanggal ng isang public official sa pamamagitan ng impeachment kung meron man silang nakikita. Diba? I think mas mukhang magiging matapang ka pa doon, tingnan. Diba? Pero, may karapatan din ako. Ano yung karapatan ko? Karapatan ko din na ipagtanggol at ipaglaban itong aking sarili. Diba? Sa pamamagitan ng pag-attend sa mga inquiry na to, diba? I-justify nila ang kanilang mga accusation at i-justify ko din yung sarili ko. Pwedeng ganon. Diba? Mas matapang ka pang pakinggan dun. Kasi meron kang paninindigan. Pero yung the way na, hindi, tulong ko na lang sa bayan yan. Kasi baka magkagulo. Tama ba yun? Hindi tama yun na sasabihin, isasalita ng isang public official. Higher ka pa man din sa highest pa. Diba? Second to the highest ng public official na nasasangkot sa ganitong issue. Pero instead sana na ayusin, i-fix mo, diba?
sa maayos na pamamaraan, bakit kailangan mo pang manakot? Parang ad hominem to eh. Anyway, hindi naman to ad hominem, hindi naman siya nagmura. Pero the way na mananakot ka, sus as if meron namang natakot. Sus, BP, wag nga kami. Diba nagigets ninyo? Sino ba naman ang tinakot ni Vice President Sara Duterte dito? Di ba wala? As if naman merong natakot sa threat mo. Sino ba naman ang matatakot sa'yo? Oh, naghahakbang maisog, konti lang yung dumadalo. Tawag dito, nag-rally. Diba? Mga bayad pa yung mga bayarang vloggers na yan. Walang umaaten, pero napakadaming nanonood. Kasi may mga trolls. Nagigets ninyo yung punto natin dito, mga minamahal? Oh, diba? So, ibig sabihin lang talaga, itong si Sara Duterte, mahilig lang manakot, pero kulang sa gawa. Alam niyo, walang balls. Itong si BP Sara, not unlike dito kay former Senator and Attorney Leila de Lima, no? Nung inaakusahan ninyo, di umano, diba, na Saba Queen, drug lord, ganyan-ganyan. Lahat yun, hinarap niya. Diba, sa maayos na proceeding, kahit nakulong pa nga, hinarap niya. Yung pambababoy, pangyuyurak, hinarap niya lahat yun, mga minamahal. Pansinin nyo, ganun katapang. Yung totoong merong paninindigan. Hindi natatakot. Pero itong si BP Sara, wala. Pag na-impeach ka, hindi ka naman makukulong eh. Matatanggal ka lang sa posisyon, pero hindi ka naman makukulong. Ano nga nakatakot mo? Kala ko ba matapang? Di ba? Pag ma-impeach ka, mga minamahal, ano lang yan, matatanggal ka lang sa posisyon. Pero kung hindi ka matatanggal, ay hindi ka makukulong. May nag-comment dito. Laki ng eyebag. Oo, malaki yung eyebag ko, ng pakialam mo. Oo, mga tao talaga, dapat yung opinion yung kinukomentuhan nyo. Hindi yung nakikita ninyong eyebag ko. Mag-focus kayo sa komento natin, sa opinion natin, hindi yung manlalait kayo ng physical appearance ng tao. Malalim ba yung eyebag ko, mga minamahal? Slight lang naman, no? Pero anyway, yun po. Diba? Para daw hindi magkagulo. Sino ba naman magkakagulo pag ma-impeach ka? Walang magkakagulo, isip mo lang yan kasi feeling mo untouchable ka. Feeling mo madami ka pa ding supporters. Eh, madami nang nalaga sa inyo. Simula nung ginawa mo yung katarantaduhan na yan. Na? Oh. So, yun po. Mga minamahal, umpisa na daw ang civil war. Anong civil war ka dyan? Ano pinag-iisip nito? Anong civil war? Tinutukoy mo. Walang magsi-civil war. Ano ka ba? Diba? Ano talaga ni Sara Duterte? May mga baliw ba? So, yun po mga minamahal. Pahingi lang po ako ng comments. Tapos, likes and share. Diba? Para po sa ating susunod na video. So again, it's me, Alicia nyo. Ingat mga kababayan.